Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila likas na lapitin ng swerte at kayamanan habang ikaw ay halos magkandara pa na sa pagtatrabaho ngunit tila wala pa ring nagbabago sa iyong sitwasyon sa pananalapi? Araw-araw kang gumigising ng maaga, ibinibigay mo ang lahat ng iyong lakas at sinusunod mo ang bawat utos ng lipunan. Ngunit sa dulo ng buwan, ang iyong pitaka ay nananatiling kapos. Hindi ba nakakapagod ang ganitong siklo? Ang katotohanan ay maaari hindi sa sipag o sa dami ng oras ng trabaho ang problema, kundi sa isang bagay na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng buong pagkatao mo. Ito ang lihim na matagal nang itinuturo ng mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan at ngayon ibubunyag natin kung paano ito gumagana mismo sa iyong buhay. Handa ka na bang tuklasin kung bakit ang yaman na hinahanap mo ay nasa iyo na palang harapan? Ang ating tatalakayin ngayon ay nakabasa sa mga aral ng isang alamat sa larangan ng pagpapaunlad ng sarili at tagumpay, si Bob Proctor. Siya ay ipinanganak noong 5 ng Hulyo, taong 1934 at pumanaw noong 3 ng Pebrero, taong 2022. Siya ay isang tanyag na author, pilosopo at negosyante mula sa Canada na nagbago ng buhay ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Marahil ay makilala mo siya sa kanyang tanyag na aklat na may pamagat na You Were Born Rich o di kaya ay sa kanyang naging bahagi sa pelikulang The Secret na lumabas noong taong 2006. Ang buong buhay ni Bob Proctor ay isang patunay na ang ating panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng ating panloob na daigdig. Naniniwala siya na ang susi sa tagumpay ay hindi ang pagbabago ng mga pangyayari sa labas, kundi ang pagbabago ng imahe na mayroon tayo sa ating sarili. Itinuro niya na ang batas ng atraksyon ay hindi isang salamangka, kundi isang batas ng kalikasan na laging gumagana, naniniwala ka man dito o hindi. Ngayon, pag-usapan natin ang madalas na nararamdaman ng karamihan. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang pera ay mahirap kitain. Mula pagkabata, naririnig natin ang mga linyang nagsasabing hindi tumutubo ang pera sa mga puno o na ang mga mayayaman ay masama o sakim. Ang mga paniniwalang ito ay nagtatanim ng takot at pagdududa sa ating isipan. Natatakot tayong sumubok ng bago dahil baka tayo ay mabigo. Natatakot tayong mawalan ng pera kaya't mas pinipili nating magtipid kaysa magpalago. Ngulit tanungin mo ang iyong sarili. Dinala ba ng takot na iyan ang buhay na pinapangarap mo? Ang takot ay anino lamang ng mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Ang layunin ng talakayang ito ay bigyan ka ng liwanag upang ang takot na iyan ay mapalitan ng pangunawa at kumpiyansa. Huwag mong isiping ang video na ito ay para lamang sa iba. Ito ay ginawa mismo para sa sitwasyon mo ngayon upang ipakita sa iyo na ang kakayahang magbago ay nasa iyong mga kamay. Bago tayo dumako sa mga konkretong patunay, kailangan nating intindihin ang pundasyon ng pilosopiya ni Bob Proctor. Sinasabi niya na ang ating isipan ay nahahati sa dalawang bahagi, ang namamalayan na isipan at ang hindi namamalayan na isipan o ang tinatawag na subconscious mind. Ang iyong namamalayan na isipan ay ang bahaging nag-iisip, nagsusuri at tumatanggap ng impormasyon hula sa labas. Ito ang bahaging nakakarinig ng aking boses ngayon. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong subconscious mind. Dito nakatago ang iyong mga gawi, ang iyong mga paniniwala at ang iyong sariling imahe. Dito rin nakatanim ang tinatawag na paradigma. Ang paradigma ay isang kumpol ng mga gawi na nakaprograma sa iyong isipan na siyang kumukontrol sa halos lahat ng iyong ikinikilos nang hindi mo namamalayan. Kung ang iyong paradigma ay nakaset sa kakapusan, kahit anong sipag mo, babalik at babalik ka sa sitwasyon ng kawalan ng pera. Ngunit kung ang iyong paradigma ay mababago at may ayon sa kasaganaan, ang pera ay dadaloy sa iyo ng kusa at natural. Isipin mo ito. Ang kuryente ay laging naririyan. Hindi mo ito nakikita, pero alam mong totoo ito dahil napapailaw nito ang iyong tahanan at napapagana ang iyong mga kagamitan. Ganyan din ang batas ng atraksyon. Ito ay laging gumagana. Ang tanong ay, ginagamit mo ba ito upang magbigay liwanag sa iyong buhay o ginagamit mo ito ng hindi tama kaya't nakukuryente ka sa mga negatibong resulta?
Ang hindi pag-alam sa batas na ito ay hindi magliligtas sa iyo mula sa mga epekto nito. Tulad ng batas ng grabidad, kung tatalon ka sa isang mataas na gusali, babagsak ka, mabait ka mang tao o hindi. Sa parehong paraan, kung ang iyong isipan ay puno ng kakulangan, iyon ang iyong aanihin. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ang magandang balita ay maaari mong baguhin ang iyong isipan anumang oras. Isa sa mga pinakamakapangyarihang konsepto na itinuro ni Bob Proctor ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng layunin. Hindi sapat na gusto mo lang magkapera. Dapat ay mayroon kang malinaw na lalawan kung para saan ang perang iyon at ano ang mararamdaman mo kapag nakuha mo na ito. Ang pera ay isang instrumento lamang, isang anyo ng enerhiya na nagpapahintulot sa atin na gumawa ng higit na kabutihan. Kapag tinitingnan mo ang pera bilang isang masamang bagay o isang bagay na mahirap makuha, tinutulak mo ito palayo. Kailangan mong maging komportable sa ideya ng kayamanan. Kailangan mong maramdaman na karapat-dapat ka sa kasaganaan. Tandaan, ang yaman ay isang estado ng isip bago ito maging realidad sa iyong pitaka. Kung sa puntong ito ay nararamdaman mong may nagbabago sa iyong pananaw at nagugustuhan mo ang mga aral na ating tinatalakay, inaanyayahan kitang pindutin ang boton ng pag-like sa ibaba. Ang simpleng gestong ito ay malaking tulong upang maiparating natin ang mensaheng ito sa mas marami pang tao na nangangailangan ng gabay at inspirasyon. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, iminumungkahi ko na gawin mo na ito ngayon at pindutin ang kampana ng notifikasyon. Sa channel na ito, layunin nating baguhin ang buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng tamang kaalaman at positibong pananaw. Ang iyong suporta ay nagsisilbing gasolina upang patuloy kaming makagawa ng mga nilalaman makabuluhan para sa iyong pag-unlad. Maraming salamat sa iyong tiwala at pagsama sa aming komunidad ng mga tagumpay. Ngayon, dumako tayo sa unang matibay na patunay na ang batas ng atraksyon ay gunay-gana para sa iyo. Ang kapangyarihan ng imahinasyon at ang prinsipyo ng panginginig o vibration. Sinasabi ng siyensya na ang lahat ng bagay sa universo ay enerhiya. Ang iyong katawan, ang iyong telepono, ang upuang inuupuan mo, at pati na rin ang iyong mga iniisip ay gawa sa enerhiya na nanginginig sa iba't ibang bilis o frequency. Kapag ikaw ay nag-iisip, nagpapadala ka ng mga signal sa universo. Si Bob Proctor ay madalas na nagpapaalala na tayo ay nabubuhay sa isang karagatan ng galaw. Walang bagay na nanatiling tahimik, lahat ay gumagalaw, lahat ay nagbabago. Ang batas ng atraksyon ay nagsasabi na ang magkaparehong frequency ay naghihilahan. Kung ang iyong isipan ay nasa frequency ng kakapusan, pangamba at inggit, ang mga sitwasyon at tao na may ganun ding frequency ang iyong aakitin. Ito ay parang radyo. Hindi ka makakapakinig sa istasyon ng musika kung ang iyong radyo ay nakatutok sa istasyon ng balita. Kailangan mong ilipat ang dial ng iyong isipan sa frequency ng kasaganaan. Halimbawa, isipin mo ang sitwasyon kung saan mayroon kang babayarang utang. Karamihan sa atin, kapag nakakita ng bayarin, ang unang reaksyon ay kaba at pag-aalala. Saan ako kukuha ng pambayad? Kulang na naman ang sweldo ko. Sa sandaling iyon, ang iyong frequency ay nakatuon sa kawalan. Dahil dito, ang universo ay magbibigay sa iyo ng higit pang dahilan para mag-alala at maramdaman ng kawalan. Ngunit subukan nating baguhin ang pamamaraan. Sa susunod na makatanggap ka ng bayarin, sa halip na matakot, magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil mayroon kang kuryente na nagbigay liwanag sa iyong bahay o mayroon kang tubig na nagamit para maligo. Ang pagpapalit ng damdamin mula sa takot patungo sa pasasalamat ay agarang nagbabago ng iyong vibration. Kapag ikaw ay nasa estado ng pasasalamat, ikaw ay nasa frequency ng pagtanggap at dito nagsisimulang dumaloy ang mga oportunidad para magkaroon ka ng higit pang pera. Hindi ito pagluluko sa sarili, ito ay paggamit ng batas ng enerhiya sa iyong pabor. Ang pangalawang patunay ay ang konsepto ng paradigma at ang kakayahan mong baguhin ito. Gaya ng nabanggot kanina, ang paradigma ay ang programa sa iyong subconscious mind. Isipin mo ang isang computer.
Kahit gaano kaganda ang computer, kung ang software na naka-install dito ay luma at puno ng virus, hindi ito gagana ng maayos. Ang iyong isipan ay ganoon din. Marami sa ating mga paniniwala ay ipinamana lamang sa atin ng ating mga magulang, guro at kapaligiran noong tayo ay mga bata pa at wala pang akayahang magsala ng impormasyon. Kung lagi mong naririnig noon na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, iyon ay naging bahagi na ng iyong operating system. Kaya kahit anong sikap mo na magpayaman ngayon, ang iyong subconscious mind ay maghahanap ng paraan para sabutahin ka. Dahil ang nakaprograma dito ay ang pera ay masama. Upang mapatunayan na gumagana ang batas na ito, kailangan nating harapin ang proseso ng pagbabago ng paradigma. Hindi ito madali at dito sumusuko ang karamihan. Kapag sinubukan mong gumawa ng bago, halimbawa ay magsimula ng negosyo o humingi ng dagdag na sahod, makakaramdam ka ng matinding takot at pagdududa. Tinatawag ito ni Bob Proctor na terror barrier. Ito ang pader na humaharang sa pagitan ng iyong kasalukuyang sitwasyon at ng iyong pangarap. Ang takot na nararamdaman mo ay senyales na binabangga mo ang iyong lumang paradigma. Sa halip na umatras, dapat mong ituring ang takot na ito bilang isang magandang senyales. Ibig sabihin nito ay lumalaki ka at lumalabas sa iyong nakasanayan. Ang tanging paraan upang wasakin ang lumang paradigma ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatanim ng bagong ideya kasabay ng emosyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang affirmations o mga positibong pahayag, ngulit hindi sapat na sabihin lang ang mga ito. Kailangan mong maramdaman at paniwalaan ang mga ito habang sinasambit mo. Narito ang isang hamon na nais kong gawin mo sa loob ng susunod na 30 araw. Kumuha ka ng isang malinis na papel at isulat mo sa kasalukuyang panahunan o present tense ang halaga ng pera na nais mong kitain. Halimbawa, isulat mo, "Ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon na kumikita ako ng $5,000 bawat buwan." Basahin mo ito pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Huwag mo lang itong basahin ng mabilisan, damhin mo ang bawat salita. I-visualize o ilarawan sa iyong isip na hawak mo na ang pera, na ginagastos mo na ito para sa kabutihan ng iyong pamilya at nararamdaman mo ang gaan ng buhay. Sa paggawa nito ng paulit-ulit, unti-unti mong nire-reprogram ang iyong subconscious mind at binabago ang iyong paradigma. Sa simula, maaring sabihin ng isip mo na niloloko mo lang ang iyong sarili, ngunit huwag kang titigil. Ang pagbupursigi ang susi sa pagbuwag ng lumang mga gawi. Ang pangatlong patunay ay may kinalaman sa batas ng relatibidad at kung paano natin tinitingnan ang ating mga problema. Sinasabi ni Bob Proctor na walang bagay na mabuti o masama. Ang pag-iisip lamang natin ang nagbibigay dito ng kahulugan. Ang halaga ng pera, halimbawa, ay relatibo. Para sa isang tao, ang $1,000 ay napakalaking halaga. Ngunit para sa iba, ito ay barya lamang. Ang problema ay hindi ang halaga, kundi ang iyong relasyon dito. Kapag tinitingnan mo ang iyong mga problema sa pananalapi bilang mga higanteng hindi kayang talunin, binibigyan mo sila ng kapangyarihan sa iyong buhay. Ngunit kung titignan mo ang mga ito bilang mga hamon na magpapalakas sa iyo, nababawasan ang kanilang bigat. Ang batas ng atraksyon ay tumutugon sa iyong pananaw. Kung nakatuon ka sa solusyon at hindi sa problema, ang universo ay magpapadala ng mga ideya, tao at pagkakataon na tutulong sa iyo na malutas ito. Pansinin mo, sa tuwing masyado kang namomroblema, tila lalong gumugulo ang sitwasyon. Pero sa mga pagkakataong kalmado ka at nagtitiwala na magiging maayos ang lahat, bigla na lang may dumarating na tulong mula sa hindi inaasahang lugar. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng iyong payapang enerhiya na umaakit ng solusyon. May mga siyentipikong pag-aaral na sumusuporta sa ideyang ito, partikular sa larangan ng neuroscience o pag-aaral ng utak. Ang ating utak ay may bahaging tinatawag na Reticular Activating System o RAS. Ito ang nagsisilbing filter ng ating utak. Sa dami ng impormasyon sa paligid, sinasala ng RAS ang mga bagay na mahalaga lamang sa atin base sa ating pinaniniwalaan.
Kung naniniwala kang mahirap kumita ng pera, ang iyong RAS ay magsasala at magpapakita lamang sa iyo ng mga balita tungkol sa kahirapan, mga bayarin at mga taong naghihirap, habang binubulag ka nito sa mga oportunidad na nasa harapan mo lang. Sa kabilang banda, kung kumbinsido ka na ang pera ay madaling dumadaloy sa iyo, uutusan ng iyong RAS Ang iyong mga mata na makita ang mga pagkakaon sa negosyo, mga investment at mga solusyon na hindi nakikita ng iba. Ito ang pisikal na patunay kung paano hinuhubog ng ating paniniwala ang ating realidad. Hindi nagbago ang mundo. Nagbago lang ang iyong paningin dahil sa binago mong focus. Isipin mo ang isang pagkakaon sa iyong buhay kung saan gustong-gusto mo ang isang bagay, marahil ay isang sapatos o isang bagong modelo ng telepono. Bago mo ito gustuhin, parang hindi mo naman ito napapansin. Pero noong nagdesisyon kang gusto mo ito, bigla na lang parang nakikita mo na ito kahit saan. Nakikita mo ito sa mall, sa telebisyon at hawak ng ibang tao. Hindi naman dumami ang sapatos o telepono na iyon, ang nagbago ay ang iyong atensyon. Ganyan din sa pera at tagumpay. Kapag itinakda mo sa iyong isipan na ikaw ay yayaman, bigla mong mapapansin ang mga paraan upang yumaman na dati ay hindi mo nakikita. Ito ang batas ng atraksyon na gumagana sa pamamagitan ng iyong biyolohiya. Ang iyong utak ay nagiging isang heat-seeking missile na ang target ay ang iyong mga pangarap. Dumako naman tayo sa ika-4 na patunay na nakabase sa batas ng pagbibigay at pagtanggap. Ito ay madalas na hindi nauunawaan ng marami. Sinasabi ni Bob Proctor na hindi ka makakatanggap ng higit pa sa kung ano ang handa mong ibigay. Maraming tao ang nagdadamot dahil sa takot na mauubusan. Ngunit ang pagdadamot ay isang senyales ng mentalidad ng kakapusan. Ito ay pagsasabi sa universo na wala na akong makukuha pa, kaya dapat ko itong itago. Ang ganitong pag-iisip ay humaharang sa daloy ng kasaganaan. Ang pera ay dapat na umiikot. Isipin mo ang paghinga. Kailangan mong ilabas ang hangin upang makalanghap ka muli ng bago. Kung pipigilan mo ang iyong paghinga at ayaw mong ilabas ang hangin, ikaw ay mamamatay. Ganon din sa pera. Kung mahigpit ang hawak mo dito at ayaw mong itong gamitin o ibahagi, pinipigilan mo ang sirkulasyon nito sa iyong buhay. Ang pagiging bukas palad ay hindi nangangahulugang ibibigay mo ang lahat hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ito ay tungkol sa disposisyon ng puso at isip. Ito ay ang pagtulong sa kapwa, pagbabayad ng tama sa serbisyo ng iba, at pagbibigay ng halaga sa mundo ng may kagalakan at walang halong panghihinayang. Kapag nagbibigay ka ng masaya, nagpapadala ka ng mensahe na mayroon kang labis-labis. At ayon sa batas ng atraksyon, ang universo ay tutugon sa pamamilitan ng pagbibigay sa iyo ng higit pa upang mayroon kang maibigay ulit. Ito ay isang siklo ng pagpapala. Subukan mong magbigay ng kahit maliit na halaga o tulong sa isang taong nangangailangan at obserbahan mo ang pakiramdam. Ang gaan at saya na mararamdaman mo ay magtataas ng iyong vibration at ito ang magiging magnet ng mas marami pang biyaya. Ang isa sa pinakamahaladong kanal na iniwan ni Bob Proctor ay ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating isipan gamit ang konsepto ng stick person. Isipin mo ang iyong isipan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang itaas na bahagi ay ang iyong kamalayan o conscious mind at ang ibabang bahagi naman ay ang iyong subconscious mind. Ang iyong kamalayan ay may kakayahang pumili. Dito mo tinatanggap o tinatanggihan ang mga ideya. Dito nagmumula ang iyong intelektual na pag-iisip. Ngunit ang iyong subconscious mind ay walang kakayahang tumanggi. Tinatanggap nito ang anumang ibigay mo rito bilang katotohanan. Kung paulit-ulit mong sasabihin sa iyong sarili na mahirap kitain ang pera, tatanggapin ito ng iyong subconscious mind at ito ang magiging realidad ng iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit kahit gaano ka pa nagsisikap sa iyong trabaho, kung ang iyong subconscious program ay nakaset sa kakulangan, hinding-hindi ka makakaipon ng malaking halaga. Ang iyong mga resulta sa labas ay palaging tutugma sa iyong panloob na programa. Kailangan mong maunawaan na ang pera ay isang ideya lamang. Ito ay enerhiya.
Sinasabi ni Proctor na ang kita na iyong tinatanggap ay direktang proporsyonal sa pangangailangan para sa kung ano ang iyong ginagawa, ang iyong kakayahan sa paggawa nito at ang hirap ng pagpapalit sa iyo. Ito ang tinatawag na batas ng kompensasyon. Kung gusto mong kumita ng mas malaking halaga, halimbawa ay 10,000 dolyar bawat buwan o higit pa, hindi mo kailangang magtrabaho ng mas maraming oras. Meron lamang 24 na oras sa isang araw. Ang kailangan mong gawin ay maging mas mahusay sa iyong ginagawa at baguhin ang iyong paradigma tungkol sa pera. Huwag mong isipin ang pera bilang isang bagay na nauubos. Isipin mo ito bilang isang instrumento na nagpapahintulot sa iyo na magbigay ng higit pang serbisyo sa iba. Kapag binago mo ang iyong tingin sa pera mula sa pagiging layunin patungo sa pagiging resulta ng serbisyo, ang daloy nito sa iyong buhay ay magbabago ng drastiko. Kung nagugustuhan mo ang mga aral na ating tinatalakay at nararamdaman mong nagbubukas ito ng bagong pinto sa iyong kaisipan, hinihiling ko na i-click mo ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Ang simpleng gestong ito ay napakalaking tulong upang maipalaganap natin ang mga positibong mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng gabay at inspirasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa takot at ang tinatawag na terror barrier. Sa tuwing susubukan mong lumabas sa iyong comfort zone para abutin ang isang malaking pangarap, sasalubungin ka ng takot. Maraming tao ang umaatras dito sa pag-aakalang ang takot ay senyales na mali ang kanilang ginagawa. Ngunit ayon kay Proctor, ang takot ay senyales na ikaw ay lumalago. Ang iyong lumang paradigma ay lumalaban sa bago mong pangarap. Kapag naramdaman mo ang takot, huwag kang huminto. Sa halip, harapin mo ito at gawin mo pa rin ang kailangan mong gawin. Ang pagtawid sa hadlang ng takot ang tanging paraan upang makamit mo ang kalayaan. Sinasabi ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang ating utak ay may neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya nating baguhin ang estruktura ng ating utak sa pamamagitan ng bagong pag-iisip at karanasan. Sa bawat beses na pipiliin mong maging matapang sa kabila ng takot, binabago mo ang iyong utak at ang iyong kapanaran. Bilang paghahamon sa iyo na subukan ang bisa ng mga aral na ito, nais kong gawin mo ang isang eksperimento sa loob ng 30 araw. Kumuha ka ng isang maliit na card o papel na kasya sa iyong pitaka. Isulat mo dito ang iyong pinakamalaking layunin sa kasalukuyang panahunan. Halimbawa, isulat mo, "Masaya ako at nagpapasalamat ngayon na kumikita na ako ng 5,000 dolyar bawat buwan habang inhagawa ang trabahong mahal ko." Basahin mo ang card na ito sa tuwing gigising ka sa umaga, bago ka matulog sa gabi at sa tuwing mahahawakan mo ito sa iyong bulsa sa buong maghapon. Huwag mong isipin kung paano ito mangyayari. Ang trabaho mo ay ang magdesisyon kung ano ang gusto mo at panatilihin ang imahe nito sa iyong isipan. Hayaan mong ang universo ang gumawa ng paraan para sa paano. Ang pagsasanay na ito ay magtatanim ng iyong pangarap sa iyong subconscious mind hanggang sa ito ay maging bahagi na ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos, lagi mong tandaan ang pamagat ng sikat na libro ni Bob Proctor. Ipinanganak kang mayaman. Mayaman ka sa potensyal, sa talento at sa kakayahan. Ang tanging naghihiwalay sa iyo at sa tagumpay na gusto mo ay ang kwentong sinasabi mo sa iyong sarili kung bakit hindi mo ito magagawa. Palitan mo ang kwentong iyon. Huwag mong hayaang mamatay ang musika sa loob mo nang hindi mo ito na ipaparinig sa mundo. Ang iyong buhay ay isang blankong canvas at ikaw ang pintor. Kulayan mo ito ng mga kulay ng kasaganaan, kaligayahan at tagumpay. Desisyon mo ang magpapabago sa lahat. Magdesisyon ka ngayon na maging ang taong gusto mong maging. Kung ang bidyong ito ay nagbigay ng liwanag o pag-asa sa iyo, nakikiusap ako na ibahagi mo ito sa isang taong espesyal sa iyong buhay. Ibahagi mo ito sa isang kaibigan, kapamilya o kakilala na alam mong may malaking pangarap ngunit pinipigilan ng takot. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang uri ng pagtatanim. Kung ano ang iyong ibinigay ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat sa iyong panonood at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito.
Hangad namin ang iyong tagumpay at kasaganaan.